Simula bukas ang big time oil price hike. Nako, ito na naman. At sa estimate na may eksperto bayan, higit 2 piso, higit 2 piso ang idadagdag sa kada litro ng gasolina. Hanggang 1.70 sa diesel. Habang piso at 60 sentimo naman kada litro sa kerosene. Ano kayong dahilan? Makakausap natin si Ma'am Rodela Romero, ang Assistant Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Magandang umaga po, Director Romero. Magandang umaga po sa inyo, sir, at sa buong pagkasubaybay ng inyong programa. Director, this is Aljo Bendio sa ngalan po ni Kong Erwin Tulfo. Naka-live na po. Magandang umaga po. Naka-live na po tayo sa Punto Asintado Reload sa PTV at Radyo Pilipinas. Director, ano bang dahilan kung bakit napakalaki pong itinaas sa presyo ng kada litro ng gasolina, diesel at kerosene? Bukas ito ipatutupad. Base po sa monitoring natin sa international oil market, makakaranas nga po tayo ng pagtaas sa presyo sa domestic pump price natin po sa lahat ng produktong petrolyo. Ang unang kadahilanan pa rin po yung nangyayaring kaguluhan sa Middle East. Particularly po yung nangyaring speculation sa naging impact ng pag-atake ng Ukraine sa 3 malalaking refineries ng Russia. Tapos po, ang isa pa pong reason, yung pagbaba ng inventaryo ng United States bukod sa kanilang crude, the raw materials, bumababa din po yung inventaryo ng kanilang gasolina. So, ibig sabihin to, mataas po yung kanilang demand. Then, ang pangatlong kadahilanan po, ito naman pong madalaking bansa kagaya ng Iraq at ng Saudi Arabia, nag-trim down po sila ng kanilang export quantity. So bumaba yung nililagay nila sa merkado. Alam naman po natin na napakaliit lang ng diferensya ng world supply versus the world demand. So any disruption ng supply makaka-apekto po sa presyo. At yung pangatlo po, yung pong mga nilabas na supply-demand outlook ng IEA, yung International Energy Agency, at saka ng US EIA, na sinasabi po nila na for 2024 saka 2025, mukhang gaganda na po yung ating economy sa malalaking bansa ngayon. So, tataas po rin ang demand. Opo. Director, parang burado lahat yung tawag dito, rollback nung nakaraang mga araw, nakaraang linggo. Talagang kumikita dito oil company Tama o ba? Ba't ganun? Pag may increase, ang laki. Kung sasabihin po Opo. Pag may increase, ang laki. Pag may rollback, kakarampot. Ba yan? Opo. Tama po. Director, kayo. Nakaraan po, halos 10 centavos lang yung tinawad. Pero yun nga po, ang presyohan talaga natin, market forces mo, market-based, kung ano yung pagkakakuha po sa international oil market, yun po dapat yung magre-reflect lang ng mga adjustment dito. Kaya daily po yung ginagawa nating monitoring sa trading ng Minoplat. So hanggang monitoring na lang talaga tayo dito, Director. Tama ba? Mabigat man po kasi yun nga, ang industry po ng downstream oil, regulated siya. So market forces po yung sa price. Pero strict po yung monitoring natin sa standards on quantity. So tama, dapat po yung binibenta nila sa mga gasinahan. Kung bumili ka ng 10 litro, dapat 10 litro din po yung makuha ng mga consumers natin. Para yun nga po, may kamahalan na kung mahahagaran pa tayo sa sukat. Saka sa kalidad po yung quality po ng petroleum product. Okay, kasi binigla tayo, may Holy Week break. Pagkatapos, bad news ang sumalubog sa atin. Oo nga po, malungkot po. Asahan ba natin na may... Mataas pa naman ang demand. Yan na nga Asahan ba natin na may rollback sa mga susunod na linggo? Sa kayo po masyadong maaga, Sir Aldo. Okay. But harinawa po nga, gumanda yung sitwasyon. Nandyan pa rin naman po yung mga kanan para bumaba ang presyo. Pero kung minsan po talagang mas nangingibabaw po yung kadahilanan para umakyat ang presyo. Okay, maraming salamat Assistant Director Rodela Romero, DOE, Oil Management o Oil Industry Management Bureau. Magandang umaga po, ma'am. Thank you.
Thank you po. Thank you po.